Kamay sa ulo! Kamay sa ulo lahat! Kamay sa ulo! Walang hawak sa lapak! Pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang tanggapan ng online lending firm na ito sa lungsod ng Makati. Ito'y matapos makatanggap ng mga reklamo ng abusadong pamamaraan nila ng paniningil sa utang. Magkakanta kami ng inventory at inspeksyon ng mga computer na ginagamit nyo sa mga panghaharas. Nasa 20,000 pesos hanggang 30,000 pesos ang kanilang pinapautang sa mga customer sa pamamagitan ng mobile app. Ayon sa NBI at PAOK, lumalabas na 40% ang interes sa utang kada linggo. Kapag hindi raw ito nabayaran sa loob lang na isang linggo, doon na umano sila magsisimula ng mangharas tulad ng pagpapadala ng mga bulaklak ng patay sa inyong bahay o kaya naman ng kabaong. Ayon sa mga otoridad, marami ang naengganyo na umutang sa kumpanya dahil mabilis na ang proseso at walang maraming requirements na hinihingi. Papapasukin ka nila through apps, and then pag nakapasok ka na doon, it's very easy to get the loan. I-approve ka agad nila yan at tapos kaya lang ang una nilang hinihingi this time is yung contacts mo and yung photo gallery mo. They will be exposing yung picture mo, picture ng kamag-anak mo, picture ng mga anak mo, and then even the address. Hindi ka pa nag-go sa pangungutang mo, sa loan mo, pero pinapadala na nila yung pera sa account mo. Hindi ka na makakahindi, may utang ka na. Ang biktimang si Letty nanghiram lang ng 5,000 pesos sa nasabing lending app. Isang araw lang siyang hindi nakabayad sa due date ng utang, nakatanggap na agad siya ng death threat. At ipinakalat na sa lahat ng kanyang mga kaibigan at kaanak na scammer siya. Tinetext na po nila yung pamilya ko na may patong na daw ako sa ulo. Death threats po. Alam daw po nila kung saan nakatira yung pamilya ko. Tsaka ini-email po nila yung trabaho ko po. Na scammer daw ako. Pinopost din po ako sa Facebook. Tinetext po nila yung pamilya ko, pakisuyo daw nakausapin ako kasi scammer daw po ako. Ayon sa grupong United Online Lending App Victims Movement, ilang biktima ng harassment ng mga online lending firm ang nakaranas na ng depresyon. Sa depression po, sa pamamahiya po, nagkikinalat po ang pagmumukha niya sa lahat po ng marketplace sa lugar nila. Pinagmumura yung kanyang mga katrabaho, pati yung kanyang amo. Kakasuhan naman ng mga taong nasa likod ng sinalakay na online lending firm sa paglabag sa Data Privacy Act, unauthorized processing of personal information, cyber libel, harassment at grave threats. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.